Ito ang nakakagulat, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang naging pasabog ng dating PNP Chief General na si Narciso Domingo matapos nga nitong ilaglag ang ilang matataas na opisyal sa ating gobyerno na nambaliktad umano sa kanila upang mapatakas ang mga mastermind sa nahuling tone-toneladang ipinagbabawal na gamot noong 2022. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila lumutang nga sa social media ang dating hepe ng PNP Drug Enforcement Group na si General Narciso Domingo na kasalukuyang wanted at nagtatago ngayon sa ating gobyerno matapos na ito'y madawit sa kontrobersyal na operasyon noong 2022 kung saan nakahuli nga ang mga otoridad ng aabot sa 990 kilo ng ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso. Ayon kay Domingo, lumutang siyang muli upang malaman anya ng taong bayan ang buong katotohanan dahil binaligtad lamang umano sila ng DILG Secretary na si Benhur Abalos at DOJ Secretary na si Boying Remulla upang maligtas ang totoong mastermind na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. at iba pang mga drug lords sa bansa. Sa kanyang Facebook video, nilinaw ni Domingo na sila ang nakadiskubre ng pinakamalaking drug buyback sa kasaysayan ng Philippine National Police at nakahuli kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Ngunit tila nabaliktad nga anya ang pangyayari dahil sa halip na sila'y parangalan ay sila pa anya ang gustong ipakulong ng ilang matataas na opisyal sa ating gobyerno. Kaya naman dahil nga sa naturang pangyayari ay umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen at ayon nga sa kanila, General Domingo, laban lang po, timing yung paglantad nyo sa media para malaman ng tao kung sino ang iboboto. Praying for your safety, konting tiis na lang at sana'y maituwid na ang maling pamamalakad. Nag-isip-isip tayong mga botante, wag nang magpaloko pa sa mga kakandidato na may bahid na kasamaan ang pagkatao. Yan ang mahirap dyan, ikaw ang nanghuli, sa huli ikaw pa ang makukulong dahil matataas na opisyal ang mga sangkot. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Mga kababayan, ako po si Police Brigadier General Narciso Domingo, retired, ang dating hepe ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami nga nakahuli ng 1 toneladang shabu. Kami pang gustong ikulong ngayon. Ayaw ko rin namang sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na absuelto. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ay ang 2 suspects at ang isa doon ay isang pulis, si dating Police Master Sergeant Mayo. Tinanover po namin yung droga sa PDEA. In fact, nasunog na nila yun at kinasuhan yung 2 suspect na hanggang ngayon nakakulong. 5 days after the operation, naka-recover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to now make a total of 1.32 tons drug seize. Nireport po namin sa dating CPNP yun, General Asuring, na nag-utos kaagad ng agarang investigasyon.
yung operasyon na yun ay hindi ko po sana hindi ko po ginastusan ng malaki yun. Normal MOOE lang ng SOE4A. At it was supposedly God's way para once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero di na rin po nangyari yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Noy Secretary Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo minisid ko agad yung bata niya, si Mike B, na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR na sina Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged colonels and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, 3 general at 15 full-fledged colonel. Pero wala pong General Domingo doon. Dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng droga. Ganun pa man, nag-file ng maraming sandamakmak na complaints. Yung bata ni Isael J. Abalos na si Napolcom, yung na-dismiss na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for 2 years, wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte. At in 2024, nakapag-retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napolcom Vice Chair. Pumalit si Secretary John B. Crimolia at sa Napolcom si Attorney Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavits na yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe. Nakinagat naman kaagad nila, hook, like, and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni Secretary John Vic is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand. Pero para sa akin, grandstanding lang yan Paano nangyari yun? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo. Madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw. Madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si General Asorin na umuulang naman nung minisage ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa. Minisage ko na ganun, nag-reply ng okay. Ngayon gusto pang idamay ni Secretary John Vic. To Secretary John Vic, sir, dito sa kinasuhan mo na 30, baka wala pa sa kalahati dyan yung involved talaga Please review and rectify your filed cases. Buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila. Kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. Tama namin yung ibang slides mo na yung 1 toneladang shabu na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang di mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Colonel Ibanez, Colonel Gonzales at Major Salmingo,
ang siyang matagal na sa wala pa ang pidig, mga anti-drugs operatives na mga yan. Tapos akong paratangan mo na kabago-bago, first time kong masaya ng isang anti-drug unit na pidig. At wala pang halos 2 buwan pa lang, napong na namin yung 1 toneladang shabu. And for your information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos nung nahuli natin yung 1 toneladang shabu yan. Kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin yan, hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, dapat pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos yan at ang dating si PNP noon, si General Azurin, ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful. Na mas maganda ang buhay ang suspect, buhay ang kriminal, dahil habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa kaysa mamatay ura-urada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka, Secretary John Vic, sir, nandiyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ang ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us. Hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair, Attorney Bernabe, sir, abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footages na yan, dapat may court order at dapat eksperto ang mag-extract ng files. Hindi. Hinihingi lang namin yan dun sa may-ari ng CCTV. Pinakiusap namin. Nung una ay pang pumayag. Pero pumayag rin ba ng huli, kaya in-extract ng intelligence officer ko. May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga 3 presidential appointees. 2023 pa lang, dismiss yung 2 doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas na investigasyon yan? To Secretary Boying Remulla, sir, please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases, planting of evidence and delay and bungling of drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya. At kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng worth 7 billion worth ng drugs, ay kami ang makukulong. Please, sir, review and amend your complaints. This is a miscarriage of justice. To Prosecutor Padulyon, sir, alam mo naman ang tama. Para sa bayan lang po tayo. Karma is real. Sa mga polis at sa NBI na magsiservis sa mga warrant na yan, magunustili po kayo. Dahil sa nabanggit ko na kanina, diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugi nilang 7 billion sa amin na nakahuli at mailigtas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita niyo naman, way back in 2017, may nakuha ang 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? Yung customs officer, intelligence officer ng customs.
At yung pulis na nagbigay ng tip doon sa taga-customs, ang nagkakaso, nakonvict pa nga yung taga-customs. Si Gumban ba yan? At yung pulis na nagbigay ng information ay wanted din ngayon. I think Colonel Asierto. Patuloy ba tayong magpapagamit dito sa mga naghahari-hari ang mga sindikato? Pag-isipan yung mga kasama. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sir, I am praying that you will bring back common sense and order over this brouhaha, over this miscarriage of justice. I know that all things work together for good for those who are called according to His purpose. Pero sa sitwasyong ito, hindi ko na rin po alam kung anong purpose. Bahala na po si Lord sa atin. May God bless us all.